So, eto mga sangkay, mayroon pong matinding babala ngayon ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Alright, magandang oras po sa inyong lahat. This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong matinding babala, no? Ng PDP. Ito po ay nasa side ng camp ni Vice President Sara Duterte. Matindi po yung babala mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Bago natin ipagpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito nga po. Ito yung balita ngayon mga sangkay na itong PDP ay mayroon pong matinding babala sa lahat ng mga politiko na boboto sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ito, sabi dito, those who vote for the impeachment of Vice President Sara Duterte cannot expect political refuge in PDP. So, kumbaga, mga sangkay, ang dating dito, kayong mga boboto, pabor sa impeachment case ni VP Sara, wag na kayong umasa na makaliligtas kayo sa pamamagitan ng aming partido. Kumbaga, mga sangkay, sa ibang translation, yari kayo. Kapag bumoto kayo kay VP Sara, yari kayo sa 2028. Kasi mga sangkay, ito po yung ito po yung pinaglalaban po talaga nila ngayon. O paniniwala, mga sangkay, nito yung side ng political group ni Vice President Sara Duterte na sila ang pinakamalakas sa mamamayang Pilipino. Sila yung mas nakaaangat na kapag sinabi nila na wag niyong iboto yung mga taong ito, hindi sila mananalo. So, iboboykot. Parang ganun po ang datingan. Sa 2028, iboboykot lahat ng mga politikong boboto, pabor sa impeachment ni VP Sara. Ganun po yung kanilang plano ngayon, mga sangkay. So, ito ay babala sa lahat ng mga congressman. Actually, hindi lang naman isang beses to nangyari, mga sangkay. Naganap na rin po ito kahit po yung declaration ni VP Sara as president, running for president this coming 2028 na napakaaga, yun po pala ay isang strategy, mga sangkay, para po bigyan ng warning lahat ng mga politicians na nagpaplano noon na ipa-impeach ang ating vice president. Kasi at that time, umuugong na po, mga sangkay, na talaga, na ipapa-impeach sa pangalawang pagkakataon ng ang vice presidente. Kaya't maaga daw pong nagdeklara si Sara para po bigyang babala lahat ng mga boboto pabor sa impeachment complaint na lagot kayo sa akin pag ako naging presidente. Ganun po yung basa ng iba. Yari kayo kapag ako ang naging presidente, hahabulin ko kayong lahat. Kakasuhan ko, uungkatin ko lahat. Okay? Yun daw po. At ngayon, mga sangkay, ito na, political party, mga sangkay, ang PDP laban ay mayroon pong matinding babala. Pambihira. So, pahayag ito ng PDP laban sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sa nasabing pahayag, nagbabala ang partido sa mga mambabatas na hindi nila tatanggapin ang mga ito kung boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, lahat ng lilipat kasi alam nyo, pagka mag-i-election na 2028, merong merong lipatan na nangyayari. No? Merong yan. Ganyan po sa Pilipinas, hindi po tulad sa US, mga sangkay na dalawa lamang, 'di ba? Democrats at Republicans. Kapag ka
permanente sila. Kung ano sila, Republican sila, doon lang sila. Hindi ito sa atin, kapag mag-i-election na, kapag nakakita sila ng oportunidad na mas okay dito sa partido na to, then, lilipat sila mga sangkay. So, ito yung sinasabi nila, hindi kayo namin tatanggapin kapag kayo ay boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Ito po yung pahayag mga sangkay. On the impeachment of Vice President Sara Duterte and PDP's position on political accountability. May 11, 2026, the Partido Demokratikong Pilipino declares its firm and principled opposition to the politically driven impeachment of Vice President Sara Duterte at a time when the Filipino people are burdened by rising cost, corruption, scandals weakening trust in institutions, and urgent national concerns. The continued push to remove the Vice President appears less like a sincere pursuit of accountability and more like a calculated political maneuver aimed at 2028 and beyond. So, ito daw po ay political motivated mga sangkay na ginagawa nila. Halatang halata naman daw po mga sangkay ayon po sa PDP laban. And we take note of public reports that certain organized sectors, including religious and civic communities, are considering long-term political consequences for public officials who support the impeachment. Ito yung sinasabi ko mga sangkay sa inyo, that this party, they believe na sila ang nakaangat sa taong bayan. Magkakaroon daw po na kumbaga malaking disaster sa political career itong mga politikong boboto boboto sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Whether or not these reports are formally confirmed, the message is clear. Public office carries political accountability. Voters, communities, organizations, and parties have every right to remember who stood where when democratic choice was under attack. So, tatandaan daw po ito ng mga botante, mga komunidad, mga organizations, mga partido. Itong mga ito ay may karapatan na maaalala, sabi dito, mga sangkay, at tumayo laban sa gumagawa na ito. So, ito ay malaking babala sa mga ano. At ayon po dito, PDP will take the same principled stand. Those who vote, ito na, those who vote for the impeachment of Vice President Sara Duterte cannot expect political refuge in PDP. They will not be allowed to cross over to the party. They will be blacklisted. Tandaan nyo, they will be blacklisted from running under the PDP banner. And where necessary, PDP will field and support a competitive candidate in their district. Mga sangkay, pipili sila, no, ng ibang mga tao na magiging kandidato sa mga distrito. Kasi, yun talaga paniniwala nila. Nakaaangat po sila sa lahat ng mga politicians. Kaya tatandaan daw po ito ng mga tao. This is not a threat. Hindi daw po ito magbabanta. This is a political accountability. Pagbabanta yun. Babala yun sa lahat. A political party has the right and duty to protect its principles, its member, and the mandate of the people it represents. PDP will not be a shelter for officials who participate in what we view as a partisan attempt to overturn the will of more than 32 million Filipinos who elected Vice President Sara Duterte. Ganito din naman ang ginagawa ng kampo ni VP Sara kay PBBM, di ba? Nag-gather sila na patalsikin si PBBM. The Filipino people are watching. The party is watching. History is watching. Grabe, no? Matindi. Those who choose political persecution must be prepared to face political consequences. Nako. Sabi dito,
No refuge, no party endorsement, no PDP banner for those who betray the people's mandate. For the country, for the people, for 2028 and beyond. Yan po yung matinding babala, mga sangkay, ng kampo ngayon ni VP Sara. Ano ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.